Ang pagiging ina ay hindi dapat nagiging isang parusa. Habang nanginginig ako, sa lamig yakap ang anak kong naghihingalo. Nagpapakasasa ang asawa at biyenan ko sa Hong Kong gamit ang perang ninakaw nila mula sa akin. Huwag kang pabigat, ang malupit niyang mensahe. Ngunit nang isara nila ang pinto sa amin, isinara ko na rin ang pinto ng pagpapatawad. Aahon ako mula sa putik. Handa ba silang harapin ang aking pagbangon? Huwag kang pabigat, Angela. Umalis kami ni Mama para makapagpahinga sa mga reklamo mo. Huwag mo kaming istorbohin habang nasa bakasyon kami. Ang mga salitang yon sa screen ng kanyang cellphone ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Angela. Kasunod nito ay ang isang post sa social media ni Lucita, ang kanyang biyenan. Nakangiti ang matanda habang nakayakap sa kanyang anak na si Dennis sa loob ng isang marangyang VIP lounge sa paliparan. May hawak silang mga baso ng wine at nakasulat sa caption ang mga salitang, "Happy birthday, my son. Finally, a peaceful celebration without any stress." Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Angela habang dahan-dahan niyang ibinababa ang telepono sa ibabaw ng sira-sirang lamesa. Sa loob ng madilim na kwarto, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na lampara na aandap-andap na ang ningas. Ang hangin ay mabigat, amoy gamot at gatas, hinaluan ng malansang amoy ng pawis mula sa kanyang sariling katawan na hindi pa lubos na nakaka-recover mula sa pagkakaopera noong nakaraang buwan. Naramdaman ni Angela ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang isang basang bimpo at muling idinampi ito sa noo ng kanyang anak na si Maya. Ang sanggol ay halos hindi na makaiyak. Ang kanyang maliliit na hininga ay mabilis at mababaw, at ang init na nagmumula sa balat nito ay tila isang naglalagablab na hurno. Ang binat na nararamdaman ni Angela ay tila lalong sumisidhi. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng matinding kirot sa kanyang tahi, ngunit wala siyang karapatang mapagod. "Maya, anak, sandali na lang. Dadalhin ka ni Mami sa ospital." Bulong niya sa boses na halos mabasag na sa sobrang pagod. Muli siyang tumayo. Pilit na nilalabanan ang pagkahilo na tila nagpapaikot sa buong silid. Lumuhod siya sa malamig na sahig at dinukot ang isang lumang latang kahon sa ilalim ng kanilang kama. Doon niya itinatago ang lahat ng kanyang pinag-ipunan mula sa pagtitinda ng mga online crafts bago siya nanganak. Iyon ang perang nakalaan para sa mga emergency ni Maya, para sa gatas, at para sa sarili niyang gamot. Ngunit nang buksan niya ang takip, ang tanging bumungad sa kanya ay ang kawalan. Wala roon ang mga nakatuping papel na pera. Wala roon ang barya na dahan-dahan niyang pinaghirapan. Ang tanging natira ay ang malamig na metal ng lata na sumasalamin sa kanyang sariling pagkawasak. Kinuha nila. Ninakaw ni na Dennis at Lucita ang huling pag-asa niya para lamang may maipambili ng tiket sa eroplano at panggastos sa marangyang hotel sa Hong Kong. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok nito ay may kasamang hapdi na mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan ay siya ring kukuha ng perang pambuhay sa sarili nilang anak. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malaking insulto, isang saksi sa kanyang pagiging martir na ngayon ay nauwi sa trahedya. Sa gitna ng desperasyon, binalot ni Angela si Maya sa isang makapal ngunit lumang kumot. Kinuha niya ang kanyang bag, hindi na inalintana kung wala siyang suot na tsinelas o kung basa pa ang kanyang buhok. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas ang buhay na nasa kanyang mga bisig. Lumbas siya ng silid at tinahak ang madilim na pasilyo ng bahay. Ang bahay na ito na pag-aari ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon ay tila isang kulungan na pinamumunuan ng mga dayuhan. Pagdating niya sa pintuan, mabilis niyang pinihit ang hawakan at humakbang palabas. Ang malamig na hangin ng madaling araw at ang malalakas na patak ng ulan
ay agad na sumalubong sa kanyang nanghihinang katawan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagtangis. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ngunit bago pa man siya makalayo sa gate, isang matalim at mekanikal na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Ang electronic lock na kinabit ni Dennis noong nakaraang linggo ay dahan-dahang gumana. Ang pulang ilaw nito ay nagpapahiwatig na ang pinto ay tuluyan ng nakalock. Sinubukan ni Angela na pindutin ang kanyang dating passcode, ngunit ang paulit-ulit na malungkot na tunog mula sa keypad ay nagkumpirma ng kanyang kinatatakutan. Binago nila ang code. Binago nila ang access mula sa kanilang mga cellphone habang sila ay nasa ibang bansa. Nakatayo si Angela sa gitna ng malakas na ulan. Yakap-yakap ang anak na nag-aapoy sa lagnat. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at ang tanging lugar na tinatawag niyang tahanan ay itinago na ang susi mula sa kanya. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi lang sa lamig, kundi sa isang matinding pagkamulat. Sa gitna ng bagyo, isang tanong ang paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang isipan, tila isang sumpa na kailangan niyang sagutin. Hanggang kailan niya hahayaang ubusin siya ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya? At kung sa gabing ito ay mawala ang lahat, ano na ang matitira sa babaeng minsan ay naniwala sa pangako ng pamilya? Ang lamig ng ulan ay tila mga libu-libong karayom na tumatagos sa manipis na duster na suot ni Angela, ngunit mas matindi ang hapdi na nagmumula sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang hinahampas ang bakal na gate ng sarili niyang bahay, ang bawat pagbagsak ng kanyang palad sa matigas na riles ay nag-iiwan ng pulang marka at sakit na hindi niya nararamdaman dahil sa labis na pamanhid. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Kasabay ng hirap na paghinga ng kanyang anak na si Maya na nakayakap ng mahigpit sa kanyang leeg. "Dennis, maawa ka. Buksan mo ang pinto. Ang anak natin, Dennis." Ang kanyang sigaw ay agad na nilalamon ng hagupit ng hangin. Sinubukan niyang muling tawagan ng asawa, ngunit ang boses ng isang babae sa kabilang linya na nagsasabing hindi maabot ang subscriber ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ni Angela ang pagbigat ng katawan ni Maya. Ang dating mainit na balat ng bata ay tila lalong nag-aapoy, habang ang mga maliliit nitong kamay na dati ay malikot ay nakalawit na lamang ngayon, walang lakas. Dala ng matinding takot, tinalikuran ni Angela ang gate. Wala siyang sapatos. Ang kanyang mga paa ay direktang humahalik sa magaspang at baha ng kalsada. Bawat hakbang niya ay isang pakikipagsapalaran. Ang mga matatalas na bato at dumi sa daan ay hindi niya alintana. Ang kanyang paningin ay lumalabo na, hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang pilit na humahalo sa tubig na dumadaloy sa kanyang muka. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang mga poste ng ilaw ay tila mga malalabo at malungkot na saksi sa isang inang unti-unting nawawalan ng pag-asa. "Angela? Diyos ko, Angela, anong nangyayari sa'yo?" Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang desperasyon. Mula sa isang maliit na gate ng katabing bahay, lumabas ang isang matandang babae na may hawak na payong. Si Tita Flora, ang kapitbahay na laging nagbibigay sa kanya ng lutong uulam noong siya ay nagbubuntis pa lamang. Ang mukha ng matanda ay bakas ng matinding gulat at awa habang tinitingnan ang hitsura ni Angela. Basang-basa, maputla, at tila isang taong galing sa isang madugong labanan. "Tita, ang anak ko, si Maya." Hindi siya humihinga ng maayos. Ang pinto, nilak nila ako sa labas. Ang boses ni Angela ay gumaralgal. Ang bawat salita ay may kasamang panginginig na hindi niya mapigilan. Agad na lumapit si Tita Flora at pinayungan sila.
Hinawakan ng matanda ang mga balikat ni Angela upang patatagin ang loob nito. Ang init ng kamay ni Tita Flora ay tila isang munting liwanag sa gitna ng nagyayelong gabi. Huwag kang mawawalan ng lakas, Angela. Makinig ka sa akin. May maliit na klinika sa dulo ng kalsadang ito kay Dr. Gabriel. Takbo na, anak. Ako na ang bahala rito. Itatawag ko ito sa barangay pagbalik ko. Pero unahin mo ang bata. Sabi ni Tita Flora habang itinuturo ang direksyon kung saan matatagpuan ang tanging pag-asa ni Angela. Ang pagtulak na yon mula sa isang kaibigan ay tila nagbigay ng bagong enerhiya sa nanghihinang katawan ng ina. Muling tumakbo si Angela. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Bawat paghakbang ay nangangailangan ng matinding determinasyon. Ang bawat gipit na hininga ni Maya na tumatama sa kanyang balikat ay nagsisilbing latigo na nagpapatakbo sa kanya ng mas mabilis. Nang matanaw niya ang isang maliit na karatula na may ilaw, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ito na ang klinika. Pagdating niya sa harap ng pinto, ang kanyang huling lakas ay tila tuluyan ng naubos. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at dahan-dahan siyang napaluhod sa semento habang yakap pa rin si Maya. Ang mundo sa kanyang paligid ay nagsimulang maging malabo. Ang mga puting ilaw sa loob ng klinika ay tila sumasayaw at ang ingay ng ulan ay dahan-dahang napapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Bumukas ang pinto at isang matangkad na anino ang lumabas. Naramdaman ni Angela ang isang pares ng malalakas at mainit na mga kamay na sumalo sa kanya bago pa man tumama ang kanyang ulo sa sahig. Sa huling sandali ng kanyang malay, naramdaman niya ang pagkuha ng estranghero sa kanyang anak. Ang init ng katawan ng lalaking ito at ang mahinahong boses na nagsabing, "Kinuha ko na siya, ligtas na kayo." Ang huling bagay na dinala ni Angela sa kanyang paglubog sa kadiliman. Habang nawawala ang kanyang ulirat, isang masakit na tanong ang naiwan sa kanyang diwa. Sa kanyang muling paggising, magagawa pa kaya niyang harapin ang mundong paulit-ulit siyang sinusugatan? Naramdaman ni Angela ang pagbabalik ng kanyang malay sa pamamagitan ng isang dahan-dahang pag-agos ng init sa kanyang mga ugat. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay ang puting kisame na nababalot ng malambot at madilaw na liwanag mula sa isang lampara sa gilid. Hindi katulad ng malamig at malupit na ulan sa labas, ang hanging humahaplos sa kanyang balat ay may amoy ng malinis na alkohol at sariwang tela. Dahan-dahan siyang bumangon at ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa hapdi. Ngunit ang sakit ng katawan ay agad na nabaon sa limot nang dako ang kanyang paningin sa isang maliit na crib sa gilid ng kanyang higaan. Doon, nakita niya si Maya. Ang kanyang maliit na anak ay mahimbing na natutulog. Ang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa isang regular na ritmo. May suot itong maliit na oxygen mask at ang dating namumutlang muka ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng kulay. Ligtas na siya. Bumaba na ang kanyang lagnat at maayos na ang kanyang paghinga. Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa katahimikan. Napatingin si Angela sa pintuan. Doon ay nakatayo ang isang lalaking may suot na puting gown. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng pagod, ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang nakita ni Angela sa isang tao. Si Dr. Gabriel. Hindi siya lumapit ng mabilis upang hindi mabigla ang babae. Sa halip, nanatili siya sa tamang distansya, nagpapakita ng respeto na tila isang dambana. "Salamat. Maraming salamat, Doc." Ang boses ni Angela ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Sinubukan niyang umayos ng upo, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagbunyag ng kanyang labis na panghihina. Lumapit si Gabriel at inilapag ang isang tray na may mangkok ng mainit na sopas sa maliit na mesa. "Kailangan mong kumain.
Nawalan ka ng maraming likido dahil sa pagod at stress. You experience a severe case of postpartum fatigue, Mrs. Ang katawan mo ay sumusuko na, pero ang puso mo ang nagtulak sa'yo na makarating dito. Tumitig si Gabriel sa kanya, isang titig na walang halong panghuhusga. Nasaan ang asawa mo? Bakit mag-isa ka sa gitna ng bagyo? Ang tanong na yon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwas sa huling hibla ng dignidad ni Angela. Ang matinding hiya ay bumalot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha na hindi na niya kayang itago. Yumuko siya, tinitingnan ang sariling mga kamay na puno ng gasgas mula sa paghampas sa gate. Paano niya sasabihin na ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa ibang bansa habang siya ay itinatapon na parang basura? Ngunit sa halip na maawa sa sarili, isang kakaibang init ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang Angela na laging nagpaparaya. Ang Angela na laging humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa ay dahan-dahang namamatay kasabay ng bawat patak ng kanyang luha. Sa bawat hininga ni Maya na tinutulungan ng makina, naramdaman ni Angela ang pagsilang ng isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Isang ina nang wala nang takot mawalan dahil kinuha na sa kanya ang lahat. Wala na akong asawa, Doc. Matatag niyang sagot habang itinataas ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ni Gabriel. At wala na rin akong bahay na babalikan. Nagulat si Gabriel sa bilis ng pagbabago ng aura ni Angela. Mula sa isang basang sisiw, nakita niya ang isang leon na dahan-dahang nagigising. Inabot ni Gabriel ang isang baso ng tubig at iniabot ito sa kanya. Hindi mo kailangang maging malakas palagi para sa ibang tao, Angela. Pero kailangan mong manatiling buhay at matatag para sa anak mo at para sa sarili mo. Nang hawakan ni Angela ang baso, nagdait ang kanilang mga daliri. Ang init mula sa balat ni Gabriel ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa kanyang nangangatog na sistema. Sa sandaling iyon, hindi nakita ni Angela si Gabriel bilang isang estranghero, kundi bilang isang saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Kinuha ni Angela ang kanyang cellphone mula sa basang bag. Ang screen nito ay may lamat, ngunit gumagana pa rin. Hinanap niya ang numero ng isang tao sa kanyang listahan ng contacts, isang real estate broker na matagal nang gustong makuha ang lupang kinalalagyan ng kanyang bahay. Ang bahay na yon ay pamana ng kanyang mga magulang at bagamat masakit, iyon ang magiging susi ng kanyang paglaya. Hello, Mr. Cruz? Itutuloy ko na ang pagbenta sa bahay ko. Gusto ko ng cash ngayong gabi rin at kailangan ko ng mga taong maglilinis sa loob. Bukas na bukas din paglapag ng mga taong hindi na dapat naroon. Ibinaba ni Angela ang telepono nang may malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Maya at pagkatapos ay kay Gabriel. Ang kanyang mga labi ay hindi ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangakong hinding-hindi na mababali. Habang ang sopas ay dahan-dahang nagbibigay ng init sa kanyang tiyan, isang mas malaking apoy ang naglalagablab sa kanyang diwa. Kung sa tingin ni na Dennis at Lucita ay nagtagumpay silang itapon siya sa kadiliman, hindi nila alam na doon niya matatagpuan ang liwanag na susunog sa kanilang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang tanong ang nanatiling nakabitin, sapat na ba ang material na paghihiganti upang hilumin ang isang pusong matagal ng durog? Ang bawat hagod ng pluma sa ibabaw ng papel ay tila isang hiwa sa kanyang sariling laman. Sa harap ni Angela, ang dokumento ng deed of sale ay hindi lamang isang pirasong papel na puno ng mga legal na salita, kundi ito ang huling ugnayan niya sa kanyang nakaraan, sa kanyang mga magulang at sa mga pangarap na minsan niyang binuo sa loob ng bahay na yon. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng bawat titik na kanyang isinusulat. Sigurado ka na ba rito, Mrs., kapag napirmahan mo na ito at naibigay ang cash?
Wala na ang karapatan mo sa lupang ito. Ang tanong ni Mr. Cruz, ang real estate broker. Ang boses nito ay puno ng pag-iingat. Tila nararamdaman ng bagyong nagaganap sa kalooban ng babae. Tumingin si Angela sa bintana ng opisina ni Mr. Cruz. Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ngunit ang langit ay nananatiling kulay abo. Tila isang salamin ng kanyang kasalukuyang buhay. Naalala niya ang bawat sulok ng bahay na yon. Ang kusina kung saan itinuro ng kanyang ina ang pagluluto. Ang sala kung saan madalas siyang kargahin ng kanyang ama. At ang kwartong naging saksi sa kanyang mga gabi ng lihim na pag-iyak habang katabi si Dennis. Sigurado na ako. Ang kanyang sagot. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ipinagpatuloy niya ang pagpirma. Ang huling kurba ng kanyang pangalan ay tila isang pagputol sa kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang mga paa. Inabot niya ang dokumento kay Mr. Cruz at sa kapalit nito, naramdaman niya ang bigat ng sobrang naglalaman ng paunang bayad. Hindi ito ang halagang nararapat para sa isang buhay ng mga alaala, ngunit ito ang halagang kailangan niya upang bumili ng isang bagong bukas para sa kanila ni Maya. Bago siya tuluyang lumisan, dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng kanyang dating tahanan sa huling pagkakataon. Kasama ang 2 pulis at ang broker, pumasok sila sa loob gamit ang master key na laging itinatago ni Angela sa kanyang bangko. Ang loob ng bahay ay magulo. May mga naiwang pinggan sa lababo. Ang mga mamahaling sapatos ni Dennis ay nakakalat sa sahig at ang mga alahas ni Lucita na hindi nito nadala ay nakapatong lamang sa ibabaw ng tokador. Isang matinding hapdi ang muling sumiklab sa kanyang dibdib nang makita ang kawalang galang ng kanyang asawa sa lugar na ito. Sinimulan niyang kunin ang mga gamit na talagang mahalaga sa kanya. Ang mga damit ni Maya, ang lumang album ng litrato ng kanyang mga magulang at ang kanyang sariling mga personal na kagamitan. Ang lahat ng mga luho at kagamitang binili gamit ang perang ipinagkait sa kanya. Iniwan niya ang mga iyon. Hahayaan niyang ang bagong may-ari na ang bahalang magtapon sa mga basura ni na Dennis. Angela, anak, handa na ang sasakyan sa labas. Bulong ni Tita Flora na matiyagang naghihintay sa pintuan. Ang matanda ay tumulong sa kanya sa pag-aayos ng ilang bag na naglalaman ng kanilang buong buhay. Lumipat sila sa isang maliit na paupahan sa kabilang bayan, isang lugar na malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanilang dating komunidad, ngunit malapit sa klinika ni Gabriel. Pagdating sa bago nilang tinitirhan, dahan-dahang inilapag ni Angela si Maya sa ibabaw ng malinis na higaan. Ang bata ay mahimbing pa ring natutulog, tila walang kamalay-malay sa malaking pagbabagong naganap. Hinaplos ni Angela ang pisngi ng anak, at sa sandaling iyon, ang kanyang luha ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa lunas na dulot ng kalayaan. Bago matapos ang gabi, nagtungo si Angela sa isang abogado. Pinirmahan niya ang mga papeles para sa formal na reklamo ng abandonment at ang petisyon para sa annulment. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtatanim ng mga buto para sa isang hardin na balang araw ay mamumulaklak. Ngunit habang siya ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang maliit na apartment, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagliwanag. Nagpapakita ng isang notification mula sa isang flight tracker app na matagal na niyang kinalimutan. Ang eroplanong kinalululanan ni na Dennis at Lucita ay lumapag na sa Ninoy Aquino International Airport. Naramdaman ni Angela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Sa loob ng ilang oras, makakarating ang dalawa sa harap ng gate ng bahay na hindi na nila pag-aari. Makikita nila ang kanilang mga gamit na nakatambak sa labas at ang isang bagong pamilya na nasa loob. Niyakap ni Angela ang kanyang sarili habang nakatingin sa kadiliman ng labas. Alam niyang ito pa lamang ang simula
ng isang malaking gulo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya ang biktima. Siya na ang may hawak ng baraha. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Kapag nalaman ni Dennis na ang kanyang asawang pabigat ay kinuha na ang lahat ng kanyang akalang pag-aari, hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang lalaking nawalan ng dignidad at tahanan sa loob lamang ng isang gabi? Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa ibabaw ng semento ay nagbibigay ng isang ritmo ng tagumpay para kay Lucita at Dennis habang naglalakad sila patungo sa gate ng kanilang tahanan. Bit-bit ang mga paper bags mula sa mga mamahaling butik. Sa Hong Kong, ang mag-ina ay puno ng mga kwento ng karangyaan at kasiyahan. Ang kanilang mga mukha ay maningning. Tila ang bawat sentimo na kinuha nila mula sa kahon ni Angela ay nagbunga ng isang perpektong bakasyon na matagal na nilang pinapangarap. Dennis, anak, itago mo itong relo mo sa bag. Baka makita ni Angela, hihingi na naman yon ng panggasto sa bata. You know how she is. Laging nagrereklamo about money, sabi ni Lucita habang inaayos ang kanyang bagong suot na silk scarf. Ang boses ng matanda ay puno ng kagaanan. Tila walang anumang bigat ng konsensya sa kanyang dibdib. Tumawa ng mahina si Dennis, isang tunog na puno ng kayabangan. Huwag kang mag-alala, ma. I'll handle her. Siguradong hiyang-hiya na yun ngayon dahil iniwan natin siya. Baka nga malinis na ang buong bahay pagpasok natin. Ngunit nang makarating sila sa harap ng gate, ang unang bagay na napansin ni Dennis ay ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang mga halaman sa harap ay tila hindi nadiligan at ang bintana sa itaas ay saradong-sarado. Lumapit si Dennis sa keypad ng electronic lock at mabilis na ipinasok ang kanyang pamilyar na passcode. Ngunit sa halip na ang dahan-dahang pag-atras ng trangka, isang matalim na pulang ilaw ang nagpakita sa screen. Muli niyang sinubukan. Sa pangatlong pagkakataon, ang keypad ay naglabas ng isang mahabang pulang signal, tanda na ang access ay ganap ng hinarangan. What is happening? Dennis, baka low battery lang yan. Try it again. Utos ni Lucita. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng kabakasan ng inis. I'm trying, ma. Pero ayaw talagang tanggapin ang code. Baka may ginawa si Angela sa system. That woman is really testing my patience. Galit na hinampas ni Dennis ang gate. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Dahilan upang mapatingin ang ilang kapitbahay na nagsisimula nang lumabas ng kanilang mga bahay. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. Ngunit hindi si Angela ang lumabi. Isang matangkad at estrangherong lalaki na may hawak na tasa ng kape ang tumayo sa beranda. Tumingin ito sa kanila nang may pagtataka at awtoridad. Sino kayo? At bakit ninyo hinahampas ang gate ko? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang bigat na nagpatahimik kina Dennis at Lucita. Bahay mo. Excuse me, mister. Baka naliligaw ka. Ito ang bahay ko at ako si Dennis Manalo. Sino ka at anong ginagawa mo sa loob ng property ko? Ang bising sigaw ni Dennis habang si Lucita naman ay nagsimulang mag-hysterical sa tabi niya. Ang lalaki ay hindi natinag. Kinuha nito ang isang folder mula sa lamesa sa labas at lumapit sa gate. Inabot niya ang isang kopya ng dokumento sa pagitan ng mga rehas ng bakal. Ito ang deed of absolute sale. Binili ko ang bahay na ito sa dating may-ari na si Angela Manalo. Cash payment, legal at kumpleto ang lahat ng papeles. At ayon sa kontrata, ang lahat ng gamit na hindi kinuha ng may-ari ay ituturing ng basura o donasyon. Itinuro ng lalaki ang gilid ng kalsada sa ilalim ng isang malaking puno. Doon, nakatambak ang ilang mga sako at karton. Nang lapitan ito ni Lucita, halos himatay ng matanda. Ang kanyang mga mamahaling damit, ang mga sapatos ni Dennis at ang mga gamit na akala nila ay ligtas sa loob ay nakabuyang-yang na ngayon sa dumi ng kalsada. Tila mga basurang itinapon ng hindi kilalang tao. Hindi maaari. Magnanakaw, Angela. Nasaan ang babaeng yon?
Papatayin ko siya! Ang sigaw ni Lucita ay umabot sa kabilang kanto. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay naging kulay ube sa galit at kahihiyan. Ang mga kapitbahay na dati ay kinakainggitan sila ay nagsimula ng magbulungan. Ang ilan ay lihim na tumatawa habang pinapanood ang mag-ina na nakatayo sa labas ng sarili nilang akalang palasyo. Si Dennis ay tila nawalan ng lakas. Napasandal siya sa gate, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dokumentong hawak ng estranghero. Ang bahay na ito, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at komportable na buhay, ay wala na. Kinuha na ito ng babaeng palagi niyang tinatawag na walang kwenta. Sa gitna ng kaguluhan, ang cellphone ni Dennis ay biglang naglabas ng isang notification ng tawag. Ito ay mula sa kanyang boss sa kumpanya. Sa panginginig ng kanyang kamay, sinagot niya ito, umaasang may magandang balita sa gitna ng trahedya. Dennis, huwag ka nang pumasok bukas. May nakarating sa aming reklamo tungkol sa iyong personal na obligasyon at ang kasong isinampalaban sa iyo para sa abandonment. We cannot have someone with your reputation in our management. Ang separation pay mo ay gagamitin para sa mga legal fees na ipinadala ng abogado ng asawa mo. Ang boses ng kanyang boss ay naputol, ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Napatingin si Dennis sa kanyang ina na ngayon ay nakaupo na sa semento. Yakap ang isang sako ng kanilang mga lumang gamit habang ang ulan ay dahan-dahang nagsisimulang pumatak muli. Wala silang matutuluyan, wala silang pera. At ang babaeng itinaboy nila sa dilim ay siya palang may hawak ng kanilang buong mundo. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha, naramdaman ni Dennis ang isang matinding pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat desisyon na ginawa nila laban kay Angela ay bumalik sa kanila na tila isang malaking alon na lalamon sa kanilang buong pagkatao. Habang ang anino ng estranghero ay dahan-dahang nawawala sa loob ng bahay at ang pinto ay muling nagsara, naiwan ang mag-ina sa gitna ng kalsada. Mga hari at reyna ng isang kahariang gumuho sa loob lamang ng isang sandali. Magagawa pa kaya nilang bumangon o ito na ang simula ng kanilang tuluyang paglubog sa putikan? Ang dilim ng silid na inuupahan ni Dennis at Lucita ay tila isang salamin ng kanilang sariling kinabukasan. Amoy amag at luma ang bawat sulok ng masikip na apartment, malayo sa kinang at luwag ng bahay na itinuring nilang palasyo. Doon, ang katahimikan ay madalas na binabasag ng matatalim na salita at sisihan. Si Lucita ay nakaupo sa isang silyang kahoy na may sira, habang ang kanyang boses ay tila isang latigo na paulit-ulit na humahampas kay Dennis. Sabi ko sa iyo, Dennis, dapat ay hindi mo hinayaan ang babaeng yan na hawakan ang mga dokumento. Ngayon, nasaan tayo? Sa tambakan ng basura. Ang matanda ay walang tigil sa pagreklamo. Tila nakalimutan na ang sarili niyang pagnanakaw ang mitya ng lahat ng ito. Si Dennis naman ay nakayuko lamang. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok, tinitigan ng sahig na puno ng alikabok habang iniisip ang kanyang nawalang trabaho at dignidad. Samantala, sa isang maliit ngunit malinis na paupahan sa kabilang bayan, ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng isang lumang makina ay nagbibigay ng bagong ritmo sa buhay ni Angela. Ang bawat pagtusok ng karayom sa makulay na tela ay tila isang paraan ng pagtahimuli sa kanyang sariling pagkatao. Sa tulong ni Tita Flora, na laging nagdadala ng mainit na kape at tinapay, nagsimulang gumawa si Angela ng mga baby carrier na idinisenyo niya mismo. Bawat tahi ay may kasamang panalangin at bawat hibla ng tela ay tinitiyak niyang matibay para sa kaligtasan ng mga sanggol, lalo na para kay Maya na ngayon ay masigla nang naglalaro sa kanyang tabi. Isang hapon, habang si Angela ay abala sa pagsusukat ng isang bagong prototype, dumating si Gabriel. Bit-bit ng doktor ang ilang mabibigat na libro,
tungkol sa pediatric ergonomics at anatomy. Ang kanyang presensya ay tila isang kalmadong dagat na nagpapatigil sa bawat kaba sa dibdib ni Angela. Hindi siya lumapit upang mangabala, kundi upang tumulong. Ipinakita ni Gabriel ang mga guhit sa libro. Ipinapaliwanag ang tamang posisyon ng balakang ng sanggol upang hindi ito mapinsala. Gusto ko lang siguraduhin na ang ginagawa mo ay hindi lang maganda, kundi safe din para sa mga babies, Angela. You're doing something great here, sabi ni Gabriel sa isang boses na puno ng katapatan at paghanga. Habang lumalalim ang gabi, ang pagod ay dahan-dahang gumagapang sa katawan ni Angela. Sa ilalim ng madilaw na liwanag ng bumbilya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang bumigat hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa harap ng kanyang makina. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa matigas na kahoy ng lamesa, habang ang isang piraso ng tela ay nananatiling hawak ng kanyang mga kamay. Lumapit si Gabriel ng napakatahimik. Ang bawat hakbang niya ay tila hindi man lamang nagpapagalaw sa hangin. Pinagmasdan niya ang mukha ni Angela, ang mukha ng isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit nananatiling buo ang puso. Dahan-dahang inayos ni Gabriel ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Angela. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumait sa balat ng noo ng babae. Isang hawak na puno ng pag-iingat at lihim na pagmamahal. Naramdaman ni Angela ang init ng haplos na yon. Kahit sa kanyang panaginip, ang kanyang paghinga ay dahan-dahang naging payapa. Hindi gumalaw si Gabriel, na natili siyang nakatitig sa babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa gitna ng pagkawasak. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kwarto ay napuno ng isang emosyon na hindi kailangan ng mga salita. Isang pag-ibig na naghihintay, isang pag-ibig na handang maghilom. Bago umalis, kinuha ni Gabriel ang cellphone daw ni Angela na nakapatong sa mesa. Inayos niya ang pagkakalagay nito at nakita ang isang post na ginawa ni Angela sa social media tungkol sa kanyang unang produktong carrier. Pinindot ni Gabriel ang share button, nagdadagdag ng isang maikling caption ng suporta. Hindi alam ni Angela na habang siya ay natutulog, ang kanyang simpleng pangarap ay dahan-dahan nang napapansin ng mundo. Isang kilalang influencer sa mundo ng mga magulang ang nakakita sa post na yon at nagsimulang mag-type ng isang mensahe. Ang bawat sandali ng kanyang pagsasakripisyo ay malapit na sanang magbunga, ngunit habang ang liwanag ng tagumpay ay sumisibol, ang anino ng kanyang nakaraan ay tila hindi pa tapos sa kanyang buhay. Kapag nalaman ni Dennis ang tungkol sa pag-angat ng babaeng kanyang minaliit, hanggang saan kaya ang kayang gawin ng inggit at desperasyon upang muling hihilahin si Angela pabalik sa putikan. Ang liwanag ng papalubog na araw ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng maliit na talyer ni Angela. Nagbibigay ng kulay ginto sa mga tumpok ng makukulay na tela at mga hibla ng sinulid na nakasabit sa bawat sulok. Ang ingay ng mga makina ay tila isang maayos na koro, isang ritmo ng pag-asa na binuo ng mga kamay ng mga inang tulad niya na naghahanap ng bagong simula. Sa bawat pagpindot sa pedal, sa bawat pag-ikot ng gulong ng makina, naramdaman ni Angela ang unti-unting pagbuo muli ng kanyang durog na pagkatao. Ang kanyang munting negosyo ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga pusong nais bumangon, isang matangkad na anino ang humarang sa liwanag mula sa pintuan. Hindi na kailangang lumingon ni Angela upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na sabon at ang gaan ng bawat hakbang ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang pagod na sistema. Si Gabriel ay dumating. Bit-bit ang ilang rolyo ng makakapal na tela na kinuha niya mula sa supplier para kay Angela. Ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Nagpapakita ng lakas na hindi kailanman ginamit upang manakit, kundi upang magsilbing proteksyon. Angela, dinala ko na ang mga canvas na kailangan ninyo. Masyadong mabigat ang mga ito para sa inyo ni Tita Flora, sabi ni Gabriel sa kanyang baritonong boses
na may kasamang malambot na ngiti. Ibinaba niya ang mga tela sa isang tabi at agad na nagtungo sa crib ni Maya upang haplusin ang pisngi ng natutulog na bata. "Salamat, Doc. Sobrang laking tulong nito. Masyado ka nang napapagod sa amin? Halos galing ka pa sa shift mo sa ospital." Sagot ni Angela habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Kumuha si Gabriel ng 2 tasa ng kape at naupo sa tabi ni Angela. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay puno ng isang uri ng pag-intindi na matagal nang hinahangad ni Angela. Dito, nagsimulang magkwento si Gabriel tungkol sa kanyang sariling mga sugat. Ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang dating asawa, isang babaeng mas pinili ang ningning ng salapi at marangyang buhay sa ibang bansa kaysa sa misyon ni Gabriel na magsilbi sa mga pampublikong ospital. Ang sabi niya, masyado raw akong idealista na hindi raw nakakabusog ang pagtulong sa kapwa. Iniwan niya ako nung mga panahong akala ko ay binuo ko na ang buong mundo ko para sa kanya. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila binabalikan ng isang alaala na wala na ring hapdi. Naramdaman ni Angela ang isang matinding koneksyon sa lalaking nasa harap niya. Pareho silang mga taong nagbigay ng lahat, ngunit tinalikuran ng mga taong akala nila ay kanilang tahanan. Sa kauna-unahang pagkatuon, nakita ni Angela ang sarili niya sa mga mata ng iba, hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang kapantay. Inabot ni Angela ang kanyang tasa at sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga daliri ni Gabriel na nakahawak din sa tasa. Ang init ng balat ng lalaki ay tila isang kuryenteng dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong katawan, nagpapatigil sa bawat tunog sa kanyang paligid. Hindi agad iniwas ni Angela ang kanyang kamay. Hinayaan niyang manatili ang haplos na yon, ninanamnamang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinanahahalagahan. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ang paghawak ng isang lalaki ay hindi nagdadala ng takot, kundi ng kapayapaan na tila isang dambana. Salamat sa pakikinig, Angela. You make me feel that choosing to be good is still worth it. Sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay mas malambot pa sa ihip ng hangin sa labas. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, ang anino ng nakaraan ay hindi pa tuluyang lumilisan. Habang ang dalawa ay nalulunod sa tahimik na pagkilala sa isa't isa, ang mundo sa labas ay patuloy na gumagalaw sa paraang hindi nila inaasahan. Sa isang madilim at maruming apartment sa kabilang panig ng lungsod, nakatitig si Dennis sa screen ng kanyang luma at basag na cellphone. Isang advertisement ang lumabas sa kanyang newsfeed. Isang larawan ng isang magandang sanggol na nakasuot ng makulay na baby carrier. Ang sanggol na yon ay may mga matang pamilyar sa kanya, ang mga mata ni Maya. At sa tabi nito, ang pangalan ng brand na unti-unti nang sumisikat, Maya's Embrace. Naramdaman ni Dennis ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang ingay ng kanyang sariling paghinga ay naging tila isang babala ng paparating na gulo. Habang tinitingnan niya ang background ng larawan, nakilala niya ang isang pamilyar na kanto ng kalsada sa isang karatig bayan. Isang mapanganib na ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngamang ngiti ng isang taong nais manghila ng iba pababa sa kanyang kinasasadlakang putikan. Sa kabilang dako, isang sulat ang naiwan sa ilalim ng gate ng dating bahay ni Angela. Isang opisyal na legal na dokumento na may kinalaman sa isang lihim na ari-arian ng kanyang ama na hindi pa naisasaayos. Ang liham na yon ay nahulog sa mga kamay ng maling tao. Habang si Angela ay unti-unting nakakahanap ng liwanag sa piling ni Gabriel, handa na ba siyang harapin ang katotohanan na ang kanyang paglaya ay maaaring isang panandaliang pangarap lamang? Kapag nalaman ni Dennis ang lokasyon ng kanyang bagong buhay, hanggang saan kaya
ang kayang sirain ng isang lalaking wala nang natitira, kundi ang kanyang sariling poot. Ang liwanag ng umaga sa bagong talyer ni Angela ay punong-puno ng pag-asa, ngunit ang katahimikang namamayani ay biglang nabasag ng isang anino ang humarang sa pintuan. Hindi ito ang magaan at pamilyar na hakbang ni Gabriel, kundi isang mabigat at tila nag-aalangan na presensya na nagpapatigil sa bawat tibok ng puso ni Angela. Nang iangat niya ang kanyang paningin, ang kanyang mga kamay, na hawak ang isang piraso ng mamahaling tela, ay biglang nanigas. Sa harap niya ay nakatayo si Dennis, ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong punong-puno ng dumi at pagkukunwari. Ang hitsura ni Dennis ay malayo sa dating makisig at mayabang na asawa. Gusot ang kanyang suot na polo. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang buong pagkatao ay bumabaling sa amoy ng alak at panghihinayang. Ngunit sa likod ng kanyang kaawa-awang anyo, nakita ni Angela ang dati pa ring kislap ng manipulasyon sa kanyang mga mata. Angela, sa wakas, nahanap din kita. Ang boses ni Dennis ay nangangatog, tila isang taong naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Humakbang siya, nang dahan-dahan papasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa maayos at masaganang paligid ng talyer. Ang ganda na ng buhay mo rito. Samantalang kami ni Mama, halos wala nang makain. Angela, mag-usap naman tayo para sa kapakanan ni Maya. Kailangan ng anak natin ng isang ama. Naramdaman ni Angela ang isang matinding pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito galit na nagdudulot ng panginginig, kundi isang malamig na pandidiri. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tela sa lamesa at tumayo ng tuwid. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging bakal na hindi na kayang baluktutin ng anumang pananalita. Para kay Mia? O para sa sarili ninyong sikmura, Dennis? Ang boses ni Angela ay kalmado. Bawat pantig ay may kasamang bigat na tila isang hatol ng korte. Noong gabing mamatay sa lagnat ang anak mo at nilock ninyo ako sa labas ng sarili kong bahay, nasaan ang pagiging ama mo? Noong kinuha ninyo ang huling pera sa kahon ni Maya para lang makapagbakasyon sa Hong Kong, nasaan ang malasakit mo? Sinubukan ni Dennis na lumapit at hawakan ang kamay ni Angela. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na puno ng pagsisisi. Nagkamali ako, Angela. Alam ko yon. Pero tao lang ako, nagkakamali rin. Let's start over please, para sa pamilya natin. I've changed, I promise. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Angela. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay, kasabay ng bawat kasinungalingan at pagmamalupit ninyong mag-ina. Huwag mong gamitin ang anak ko bilang tuntungan para makabalik sa komportableng buhay na ikaw mismo ang sumira. Bago pa man makasagot si Dennis, ang pintuan ay muling bumukas. Pumasok si Gabriel, bit-bit ang ilang mga supply para sa talyer. Agad na naramdaman ng doktor ang tensyon sa loob ng silid. Hindi siya nagmura, hindi rin siya sumigaw. Sa halip, inilapag niya ang mga gamit at dahan-dahang tumayo sa pagitan ni Angela at Dennis. Ang kanyang matangkad na pangangatawan at ang kalmado ngunit matalim niyang tingin ay nagsilbing isang pader na hindi kayang tuminag. Sino ka? Huwag kang makialam dito. Usapang mag-asawa ito. Ang bising sigaw ni Dennis, sinusubukang ibalik ang kanyang dating yabang kahit nakitang-kita ang kanyang pagkabahala sa presensya ni Gabriel. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang paghinga ay regular at puno ng awtoridad. Hindi ako nakikialam sa usapang mag-asawa dahil ayon sa batas at sa mga papeles na hawak namin, wala ka ng karapatan sa babaeng ito. Lumalampas ka na sa hangganan ng pribadong pag-aari ni Angela. Kung hindi ka pa aalis sa harap ko, mapipilitan akong tumawag ng mga awtoridad upang ilayo ka sa lugar na ito. Ang katahimikan sa loob ng talyer ay naging tila isang mabigat na kumot. Napatingin si Dennis kay Angela, umaasang makakakita ng kahit kaunting bakas ng dating hina.
Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang babaeng malaya na sa kanyang mga kamay. Sa huling pagkakataon, naramdaman ni Dennis ang matinding inggit at puot. Hindi dahil mahal pa niya si Angela, kundi dahil nakita niyang ang babaeng itinuring niyang basura ay isa na palang brilyanteng hindi na niya kayang abutin. Padabog na tumalikod si Dennis, ang kanyang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng pagkatalo sa sahig. Paglabas niya ng pintuan, tila ba dahan-dahang gumaan ang hangin sa loob ng silid. Naramdaman ni Angela ang pagluwag ng kanyang sariling paghinga. Ang kanyang mga balikat na kanina ay naninigas ay dahan-dahang bumaba. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Aba, umiling si Angela. Isang tunay at payapang namangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na niya ako kayang saktan, Gabriel. Salamat dahil nandoon ka. Ngunit habang ang dalawa ay nagkakaintindihan sa gitna ng katahimikan, si Dennis ay hindi pa tapos. Pagdating niya sa kanto, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng lason at desperasyon. Ma, ayaw niyang makipag-usap. May kasama siyang ibang lalaki. Kailangan nating gawin ang plano mo. Kung hindi siya babalik sa atin, sisiguraduhin nating wala ring matitira sa kanya. Sa kabilang panig ng linya, ang tawa ni Lucita ay tila isang babala ng paparating na unos. May hawak silang impormasyon na maaaring magpabagsak sa reputasyon ni Angela sa buong barangay. Isang bagong pakikipaglaban ang naghihintay at sa pagkakataong ito, ang laro ay hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa moralidad at sa pangalan na pinaghirapang linisin ni Angela. Handa na ba siyang harapin ang huling desperadong hakbang ng mga taong itinuturing ang kanyang tagumpay bilang isang malaking kasalanan? Ang bawat liwanag mula sa screen ng mga cellphone sa buong barangay ay tila naging isang mitya ng isang apoy na mabilis kumalat. Sa isang madilim na silid, nakaupo si Lucita sa harap ng kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng lungkot. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha habang hawak ang isang lumang litrato ni Angela noong bago pa lamang itong kasal. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang lason na binalot sa asukal. Ginagamit ang konsepto ng utang na loob upang hilahin si Angela pabalik sa putikan. Mga kababayan, hindi ko na po kaya ang sakit. Ang manugang ko na itinuring kong tunay na anak, ang babaeng kinupkop namin nung wala siyang matuluyan dahil ulila na siya, ay siya pang nagnakaw ng lahat ng aming pinag-ipunan. Ginamit niya ang pera namin para magtayo ng sarili niyang negosyo habang kami ng anak ko ay nagdidildil ng asin sa lansangan. Ganito na ba ang kabayaran sa pagkupkop namin sa kanya? Ang boses ni Lucita ay gumaralgal sa dulo ng video. Isang pag-arte na tila pang pelikula na mabilis na umani ng libu-libong shares at mga mapanghusgang komento mula sa mga taong hindi alam ang katotohanan. Naramdaman ni Angela ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri habang binabasa ang mga mensahe sa social media page ng kanyang brand na Maya's Embrace. Ang ilang mga order ay nagsimulang makansela at ang mga inang nagtatrabaho sa kanyang talyer ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-aalinlangan at takot na baka ang kanilang pinaglilingkuran ay tunay ngang isang magnanakaw. Ang bigat sa dibdib ni Angela ay tila isang malaking bato na muling nagpaparamdam ng sakit ng kanyang nakaraan. Angela, ayos ka lang ba? Huwag mong hayaang kainin ka ng mga kasinungalingan nila. Bulong ni Tita Flora habang inilalapag ang isang baso ng maligamgam na tubig sa harap niya. Ang bawat himaymay ng mukha ng matanda ay kakikitaan ng matinding proteksyon para kay Angela. Huminga ng malalim si Angela. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit may kasamang kakaibang linaw ng isip. Ang dating Angela ay baka sumuko na at umiyak sa isang sulok, ngunit ang inang nakaranas na iwan sa gitna ng unos ay wala ng puwang para sa takot. Tumayo siya ng tuwid.
Ang kanyang mga mata ay naging matalas, tila isang brilyanteng hindi kayang basagin. Hindi ko nahahayaang gamitin nila ang utang na loob bilang kadena sa akin, tita. Ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong nagmamahal, hindi sa mga taong nagnanakaw ng buhay ng iba. Ang boses ni Angela ay kalmado ngunit may kasamang awtoridad na tila isang hudyat ng digmaan. Sa tulong ng isang kaibigang eksperto sa teknolohiya at ng kanyang abogado, inihanda ni Angela ang kanyang sagot. Hindi siya gumawa ng video na umiiyak. Sa halip, nag-post siya ng isang serye ng mga dokumento na malinaw at hindi mapapasubalian. Inilabas niya ang bank statements na nagpapakita ng bawat sentimong kinita niya mula sa kanyang sariling pagsisikap. Ipinakita niya ang CCTV footage mula sa bangko kung saan malinaw na makikita si Lucita na kinukuha ang pera mula sa kanyang personal na account gamit ang ninakaw na card. At ang pinakahuling dagok, ang mga resibo at credit card records mula sa Hong Kong na nagpapatunay na ang perang ninakaw daw niya ay ang perang iwinaldas ni na Dennis at Lucita sa loob lamang ng isang linggo habang ang sanggol na si Maya ay nag-aagaw buhay. Ang bawat dokumento ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa bawat kasinungalingan ni Lucita. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dagat ng paninira ay biglang bumaliktad. Ang mga taong dati ay nandidiri kay Angela ay nagsimulang humingi ng paumanhin, habang ang galit ng publiko ay dinaluyong ang mag-inang Dennis at Lucita. Ang konsepto ng utang na loob na sinubukan nilang gamitin ay naging isang malaking sampal sa kanilang sariling mga mukha. Sa isang masikip at mabahong eskinita, ang ingay ng pagtatalo ni na Dennis at Lucita ay umalingaw-ngaw. Dahilan upang mapatingin ang kanilang mga bagong kapitbahay na puro mga palaboy at hikahos din sa buhay. Sabi ko sa'yo, ma, huwag na tayong gumawa ng eksena. Ngayon, lahat ng tao ay alam na magnanakaw ka. Ang bising sigaw ni Dennis, ang kanyang boses ay puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Ako pa ang sinisisi mo. Ikaw ang walang kwentang lalaki na hindi man lang maprotektahan ang sarili mong ina. Ang sagot ni Lucita habang pilit na isinasara ang kanilang sira-sirang pinto upang pagtakpan ang kanilang kahihiyan. Ang kanilang pagsasama ay dahan-dahan nang nabubulok mula sa loob, tila isang bangkay na hindi na kayang iligtas ng anumang pabango. Samantala, sa loob ng talyer, muling nagpatuloy ang tunog ng mga makina, ngunit sa pagkakataong ito, ang ritmo ay mas mabilis at mas masigla. Ang mga empleyadong nanay ay muling lumapit kay Angela. Niyakap siya ng mahigpit bilang tanda ng paghingi ng tawad at suporta. Naramdaman ni Angela ang init ng kanilang mga bisig, isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng pamilya ng kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang lihim na suporta ang dahan-dahang nagpapakita. Nalaman ni Angela mula sa kanyang abogado na ang lahat ng mabilis na pag-aayos ng mga dokumento at ang proteksyon sa kanyang online account ay pinondohan at tinulungan ng isang hindi kilalang tao. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan at ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang panginginig. Isang panginginig na hindi galing sa takot, kundi sa isang matamis na pag-asa. Sino nga ba ang tunay na nagbabantay sa kanya mula sa likod ng mga anino? Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng talyer at ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa mukha ni Angela. Nagdadala ng isang bagong tanong na kailangang sagutin ng kanyang puso. Ang bawat salita mula sa kanyang abogado na si Attorney Ramos ay tila mga butil ng yelo na dumadaloy sa likuran ni Angela. Sa gitna ng kanilang pag-uusap tungkol sa pagkapanalo sa kaso ng paninira ng puri, isang katotohanan ang dahan-dahang lumitaw na hindi inaasahan ni Angela. Ang lahat ng mabilis na aksyon ng korte, ang dekalidad
na investigasyon sa bank records at ang proteksyon sa kanyang digital na pagkakakilanlan ay may katumbas na halagang hindi biro. Mrs. Manalo, kailangang malaman ninyo na ang lahat ng professional fees at ang mabilis na proseso ay nabayaran na. Settled na ang lahat. Noong nakaraang linggo pa, ang pahayag ng abogado habang inaayos ang kanyang mga papeles. Naramdaman ni Angela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino po ang nagbayad? Wala pa po akong inilalabas na pera mula sa benta ng mga carriers. Bahagyang ngumiti si Attorney Ramos, isang ngiting puno ng paghanga. Ang sabi niya ay, "Huwag ko raw sabihin sa inyo, pero sa tingin ko ay deserve ninyong malaman. Si Dr. Gabriel ang nag-ayos ng lahat. At kung hindi ako nagkakamali, ibinenta niya ang kanyang lumang kotse, ang kotseng pinakaiingatan niya, para lamang makuha ang serbisyo ng aming firm sa pinakamabilis na panahon." Ang huling pangungusap ni Attorney Ramos ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Angela. Ang kotseng iyon, ang kulay asul na sasakyan na laging maingat na ipinaparada ni Gabriel sa tapat ng klinika, ang sasakyang madalas niyang linisin ng may kasamang kanta, ay wala na. Ipinagpalit ito ni Gabriel para sa kanyang kaligtasan. Agad na nagtungo si Angela sa klinika. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumatakbo dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng emosyon na hindi niya mapangalanan. Nang makarating siya, nakita niya si Gabriel na naglalakad palabas, bitbit ang kanyang bag, at sa halip na tumungo sa dati niyang paradahan, dahan-dahan itong naglakad patungo sa sakayan ng pampublikong sasakyan. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila may kasamang bigat ng sakripisyong hindi nito ipinagmamalaki. "Gabriel!" ang tawag ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, isang halo ng galit, hiya, at matinding pasasalamat. Huminto si Gabriel at lumingon. Ang kanyang muka ay agad na nagliwanag nang makita si Angela. Tila nakalimutan ang pagod ng buong araw. "Angela, bakit ka narito? May problema ba kay Maya? Bakit mo ginawa yon, Gabriel? Bakit mo ibinenta ang kotse mo?" Ang mga mata ni Angela ay dahan-dahang napuno ng luha. "Ayaw ko ng utang na loob, Gabriel. Pagod na akong magkaroon ng utang sa ibang tao. Alam mo kung gaano kahalaga sa iyo ang sasakyang yon." Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang distansya sa pagitan nila ay tila napuno ng isang kuryenteng naglalapit sa kanilang mga kaluluwa. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Angela, isang tingin na puno ng katapatan at walang bahid ng pagsisisi. "Hindi ito utang na loob, Angela. Ang utang ay may kasamang interes at paniningil. Ang ginawa ko ay isang pamumuhunan." Ang mahinahon niyang sagot. "Ipinuhunan ko ang material na bagay para sa isang babaeng naniwalang wala na siyang halaga. Ipinuhunan ko ang kotse ko para sa kapayapaan ng isang inang handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak." Hinawakan ni Gabriel ang mga kamay ni Angela na nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang gamot na dahan-dahang naghihilom sa mga sugat sa puso ni Angela. "Huwag mong isipin na kailangan mong magbayad sa akin. Ang makita kang nakatayo ng matuwid at hindi na nanginginig sa takot ay sapat na kabayaran na para sa akin." Hindi na napigilan ni Angela ang kanyang pag-iyak. Ang bawat patak ng kanyang luha ay naglalaman ng lahat ng sakit ng kanyang nakaraan at ang lunas ng kasalukuyan. Ito ang unang pagkakataon na may isang lalaking nagprotekta sa kanya ng walang hinihinging kapalit, walang manipulasyon at walang panunumbat. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay dahan-dahang gumuho sa harap ng kabutihan ni Gabriel. Inangat ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Angela gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon ay napakalambot, tila isang ihip ng hangin na nagdadala ng pangako ng isang bagong umaga. Sa sandaling iyon, ang ingay ng paligid ay nawala. Ang tanging natira ay ang ritmo ng kanilang mga hininga
na nagtatagpo sa gitna ng katahimikan. Deserve mong ipaglaban, Angela. Lagi mong tandaan iyon. Bulong ni Gabriel. Nang gabing iyon, pagbalik ni Angela sa kanyang talyer, isang kakaibang bango ang sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang lamesa may nakalagay na isang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Walang nakalagay na pangalan, walang mensahe, kundi isang maliit na card na may nakaguhit na isang maliit na araw. Naramdaman ni Angela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito ang sulat kamay ni Gabriel. Sino ang nagpadala ng mga bulaklak na ito? Isang matinding kaba ang humalo sa kanyang kaligayahan. Mayroon pa bang ibang lihim na nagbabantay sa kanya? O ito ay isang bagong babala mula sa isang kaaway na hindi pa niya lubos na kilala? Habang hinahawakan ni Angela ang mga talulot ng bulaklak, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Tila may dalang mensahe na ang kanyang paglalakbay patungo sa kapayapaan ay malayo pa sa katapusan. Ang amoy ng malakas na disinfectant at ang malamig na hangin sa pasilyo ng pampublikong ospital ay tila sumasakal sa sistema ni Angela. Ang mga puting dingding ay puno ng mga gasgas at mantsa ng panahon, habang ang bawat sulok ay kakikitaan ng hirap at pagtitiis ng mga taong naroon. Naglalakad siya ng dahan-dahan, ang bawat pagbagsak ng kanyang mga paa sa makintab, ngunit lumang tiles ay may kasamang bigat ng mga alaalang hindi niya akalaing babalikan pa niya. Isang tawag mula sa isang social worker ang nagdala sa kanya rito. Si Dennis ay isinugod sa ospital matapos itong mahimatay sa kalsada dahil sa matinding panghihina at kakulangan sa pagkain. Nang marating ni Angela ang Ward 4, ang kanyang paningin ay agad na dako sa isang lalaking nakahiga sa isang payak na kama sa dulo. Malayo ang hitsura nito sa makisig at mayabang na Dennis na dati ay laging nakataas ang noo. Ang kanyang mga pisngi ay lubog na, ang kanyang mga mata ay nababalot ng itim na anino ng pagod, at ang kanyang balat ay tila isang papel na madaling mapunit sa bawat galaw. Sa tabi ng kanyang kama, walang lusita na nagbabantay. Ayon sa nurse, iniwan ng matanda ang kanyang sariling anak matapos malaman na wala itong pambayad sa mga gamot at laboratorio. Ang laso na itinanim ni Lucita sa kanilang pamilya ay siya na ring kumakain sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Angela, ang boses ni Dennis ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin, hirap at puno ng panginginig. Nandito ka. Alam ko, hindi mo ako matitis. Maawa ka, Angela. Give me another chance. Magbabago na ako. Kami ni Mama. Nagkamali kami. Please, wag mo kaming pabayaan. Tumingin si Angela kay Dennis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman niya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na mas matalim pa kaysa sa anumang puot. Isang malamig na pamanhid ang bumalot sa kanyang puso. Ang uri ng pamanhid na dumarating kapag ang isang sugat ay tuluyan ng naging peklat. Nandito ako, Dennis, hindi dahil may halaga ka pa sa akin. Ang boses ni Angela ay kalmado. Bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Nandito ako para harapin ang huling anino ng nakaraan ko. Naalala mo ba noong gabing nagmakaawa ako sa harap ng gate natin? Noong gabing nag-aapoy sa lagnat si Maya at nilak ninyo kami sa labas sa gitna ng unos? Nung mga sandaling iyon, Dennis, pinatay mo na ang lalaking pinakasalan ko. Ang nakahiga sa harap ko ngayon ay isang estrangherong wala ng puwang sa buhay ko. Inilabas ni Angela ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag, ang resibo ng kabuuang bayad sa ospital. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng kumot ni Dennis nang may matinding panginginig ng mga daliri, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Binayaran ko na ang bill mo. Consider this as my last alms para sa nakaraan natin. Isang abuloy para sa taong dati ay naging bahagi ng buhay ko. Napatawad na kita, Dennis, pero hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng lason sa puso ko
Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang pinto na isinara mo sa amin noong gabing iyon ay mananatiling sarado habang buhay. Tumalikod si Angela nang walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng bawat nakabuhol na emosyon sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya patungo sa exit ay tila isang paglipad palayo sa isang madilim na hawla na matagal na nagkulong sa kanyang kaluluwa. Ang huling pakiusap ni Dennis na tinatawag ang kanyang pangalan ay dahan-dahang naglaho. Nilamon ng ingay ng ibang mga pasyente at ng abalang buhay sa ospital. Paglabas ni Angela sa pintuan ng pasilyo, ang maliwanag na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Tila isang mainit na yakap mula sa langit. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo roon si Gabriel. Ang kanyang mga manggas ay nakatupi at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghanga at pagmamahal na matagal nang hindi nararamdaman ni Angela. Ngunit ang pansin ni Angela ay agad nadako sa kamay ni Gabriel. May hawak itong isang maliit na velvet box na kulay pula. Ang kislap ng liwanag na tumatama sa kahon ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong sistema ni Angela. Isang panginginig na puno ng pag-asa, takot, at isang bagong uri ng pag-ibig. Angela! Ang boses ni Gabriel ay mas malambot pa sa ihip ng hangin, ngunit puno ng paninindigan. Sapat na ang pag-aalaga mo sa nakaraan. Handa ka na bang hayaan ang sarili mong alagaan ng kasalukuyan? Napatigil si Angela. Ang kanyang hininga ay tila naglaho sa gitna ng kanyang lalamunan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsimulang sumabay sa ritmo ng pag-asa na matagal na niyang ibinaon. Sa gitna ng amoy ng ospital at ng ingay ng mundo, isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw. Handa na nga ba siyang magtiwala muli? O ang takot na muling mawasak ay mananatiling hadlang sa isang kaligayahang abot kamay na niya? Ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan, tila isang napakalaking canvas na ipininta ng tadhana. Sa loob ng tahimik na parking iyon, ang lugar kung saan unang ibinahagi ni Angela ang kanyang mga takot at si Gabriel naman ay nag-alay ng kanyang pakikinig. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip, naghihintay sa isang mahalagang sandali. Ang amoy ng mga sariwang damo at ang malayo, ngunit maayos na ritmo ng mga kuliglig sa paligid ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait kay Angela. Nakatayo ang dalawa sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang anino nito ay tila isang malaking yakap na nagpoprotekta sa kanila mula sa maingay na mundo sa labas. Tumingin si Gabriel kay Angela at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng katapatan na mas maliwanag pa kaysa sa anumang bituin. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang ang katahimikan ang magsilbing tulay sa pagitan ng kanilang mga puso. Angela, ang simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay may kasamang malambot na panginginig ng emosyon. Alam ko na ang buhay mo ay naging isang serye ng mga bagyo. Nakita ko kung paano ka nadurog, kung paano ka itinapon, at kung paano ka muling bumangon ng mag-isa. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin mo sa pag-ibig ay isang kadena o isang patibong. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kanang kamay ni Angela. Ang haplos ng kanyang palad ay mainit at matatag. Nagpapadala ng isang kuryente ng seguridad na dahan-dahang gumagapang sa sistema ng babae. Hindi kita gustong iligtas dahil pinatunayan mo nang kaya mong iligtas ang sarili mo. Ang gusto ko ay maging kasosyo mo sa bawat umaga. Nagigising ka. Maging katuwang mo sa pagpapalaki kay Maya at maging tahanan mo kapag ang mundo ay muling naging malupit. Ang dahan-dahang paghihiwalay ng mga labi ng maliit na velvet box ay nagpakita ng isang simpleng gintong singsing na may maliit ngunit nagniningning na brilyante.
Ang kislap nito sa ilalim ng huling liwanag ng araw ay tila isang hudyat ng bagong simula. Angela, will you let me be your partner for the rest of our lives? Hindi bilang isang pasanin, kundi bilang iyong katuwang sa pagbuo ng mga bagong pangarap. Naramdaman ni Angela ang mabilis na pag-akyat ng init sa kanyang lalamunan. Isang bara ng matinding emosyon na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha, hindi dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa labis na pasasalamat sa kasalukuyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang deserve. Deserve niyang mahalin ng ganito. Deserve niyang ituring na isang brilyante. Yes, Gabriel. Yes. Ang boses ni Angela ay tila isang mahinahong awit na nagtapos sa bawat duda sa kanyang isipan. Isinuot ni Gabriel ang sing-sing sa daliri ni Angela at ang bawat pagdait ng metal sa kanyang balat ay tila isang selyo ng kanilang bagong kasunduan. Hinila ni Gabriel si Angela patungo sa isang mahigpit ngunit banayad na yakap. Isinandal ni Angela ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Naririnig ang bawat malakas at tapat na tibok ng puso nito na tila isang martsa ng tagumpay. Ang bango ng malinis na sabon ni Gabriel at ang higpit ng kanyang mga bisig ay nagbigay kay Angela ng isang pakiramdam na sa wakas narating na niya ang pampang pagkatapos ng mahabang pagkakadagat sa gitna ng unos. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila naglaho. Wala ng Dennis, wala ng Lucita, wala ng mga paninira at pagnanakaw. Ang tanging natira ay ang dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng pagkakasugat at ngayon ay handa ng maghilom ng magkasama. Ang paligid ay nababalot ng isang mahiwagang katahimikan, isang sagradong sandali na tanging sila lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, habang sila ay nalulunod sa tamis ng kanilang pangako, ang gabi ay dahan-dahang lumalalim sa kabilang panig ng bayan. Sa loob ng madilim na bodega ng pabrika ni Angela, ang amoy ng nasusunog na tela ay dahan-dahang kumakalat sa hangin. Ang usok ay nagsisimulang sumayaw sa gitna ng kadiliman, tila isang itim na ahas na naghahanap ng mabibiktima. Isang anino ang dahan-dahang lumalayo sa gusali. Hawak ang isang bote ng gaas na may natitira pang lason, habang si Angela ay nakakahanap ng kanyang langit sa piling ni Gabriel. Ang impyerno ng kanyang nakaraan ay tila naghahanda ng isang huling pagsabog na maaaring tumupok sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Magagawa pa kaya nilang iligtas ang kanilang bukas bago ito maging abo? Ang amoy ng gaas ay tila isang nakalalasong hamog na dahan-dahang kumakalat sa loob ng madilim na imbakan ng mga tela ni Angela. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabibigat at nanginginig na paghinga ni Lucita habang hawak ang isang kahon ng posporo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng puot na tila kumain na sa lahat ng kanyang katinoan. Para sa kanya, ang bawat roll ng tela na nakasalansa ng maayos ay tila mga monumento ng kanyang sariling kabiguan at ang tanging paraan upang gumaan ang kanyang loob ay ang makita ang mga ito na nagiging abo. Kung hindi mapapunta sa amin ang yaman mo, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo, Angela. Bulong ni Lucita sa boses na tila nanggagaling sa kaibuturan ng isang madilim na hukay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinakamot ang dulo ng posporo sa gilid ng kahon nito. Isang maliit at sumasayaw na apoy ang sumulpot, nagbibigay ng isang nakapangingilabot na liwanag sa kanyang nanlilisik na mga mata. Ngunit bago pa man mahulog ang apoy, sa ibabaw ng mga mamahaling canvas, ang buong silid ay biglang nabalot ng isang matalim at maliwanag na liwanag mula sa mga searchlight ng security. Ang bawat sulok ng bodega ay tila na ilantad, kasabay ng mabilis na pagpasok ng mga gwardya na matagal na palang nagbabantay sa bawat galaw sa loob ng pabrika sa tulong ng mga bagong install na CCTV camera.
"Huwag kang gagalaw, misis! Bitawan mo ang posporo!" Ang sigaw ng isang gwardya. Ang boses nito ay puno ng awtoridad na tila isang pader na hindi kayang tuminag. Ang posporo ay nahulog mula sa mga kamay ni Lucita, ngunit agad itong tinapakan ng isang gwardya bago pa man makapaminsala. Ilang minuto lamang ang lumipas, ang tunog ng papalapit na sasakyan ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng kalsada. Ang asul at pulang liwanag mula sa itaas ng sasakyan ay tila isang mabilis na kislap na sumasalamin sa mga bintana ng pabrika. Nagpapahiwatig na ang hustisya ay narito na. Pumasok si Angela sa bodega. Kasunod si Gabriel na hindi humihiwalay sa kanyang tabi. Ang mukha ni Angela ay maputla, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding lungkot na makita ang isang matandang babae na dating itinuring niyang ina na humantong sa ganitong kaaba-abang kalagayan. Ang singsing sa kanyang daliri ay kumikislap sa ilalim ng mga puting ilaw, isang matibay na paalala ng kanyang bagong simula na pilit na sinisira ni Lucita. "Bakit, Lucita? Bakit hanggang dito ay kailangan mo pa kaming habulin ng puot mo?" Ang tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay hindi na gumaralgal. Ito ay malalim, kalmado, at puno ng isang uri ng kapayapaan na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal para kay Lucita. "Dahil ninakawan mo kami. Ninakaw mo ang anak ko, ang buhay namin at ang lahat ng dapat ay samin." Ang bising sigaw ni Lucita habang pilit na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mga buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng anumang bakas ng pagkatao. "Isinusumpa kita, Angela. Hinding-hindi ka magiging masaya." Lumapit si Angela ng bahagya, sapat na upang makita ni Lucita ang kislap ng katotohanan sa kanyang mga mata. "Ang tunay na sumpa, Lucita, ay ang mismong itim na puso mo. Ang puot na idinilig mo sa amin ay siya na palang lalamon sa'yo sa huli. Hindi kita kinamumuhian. Naawa ako sa'yo dahil hanggang sa huling sandali, hindi mo nalaman kung paano magmahal ng totoo." Naramdaman ni Lucita ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan nang marinig niya ang tunog ng paglak ng posas sa kanyang mga manipis na pulso. Ang bawat pag-ikot ng bakal ay tila isang hatol na wala ng bawian. Habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga pulis mula sa bodega, ang mga empleyadong nanay ni Angela ay nagtipon sa labas. Walang sumigaw, walang humiyaw. Sa halip, ang kanilang tahimik na panunood ay tila isang kolektibong proteksyon para kay Angela. Isang pader ng pagkakaisa na hinding-hindi na kayang pasukin ng mga tulad ni Lucita. Niyakap ni Gabriel si Angela mula sa likuran. Ang kanyang mga bisig ay tila isang dambana ng kaligtasan. "Tapos na, Angela. Wala na silang magagawa pa sa'yo," bulong ng doktor. Huminga ng malalim si Angela. Dinaramdam ang hangin na ngayon ay malinis na mula sa amoy ng gaas. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayo na sasakyan ng pulis, isang gwardya ang lumapit sa kanya at inabot ang isang folder na naiwan sa tapat ng opisina noong nakaraang gabi. Ito ang dokumentong dinala ng isang courier mula sa korte. Dahan-dahan itong binuksan ni Angela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat legal na pangungusap sa loob. Ang kanyang huling pakikipaglaban para sa ganap na kalayaan ay nagkaroon na ng opisyal na selyo. Ang annulment ng kasal nila ni Dennis ay aprobado na. Siya ay ganap ng malaya sa paningin ng batas at ng tao. Ngunit sa dulo ng dokumento, may isang maliit na sulat kamay na nota na nakasingit. Isang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Dennis at ang kanyang kasalukuyang kalagayan na hindi inaasahan ni Angela. Isang matinding kaba ang muling gumising sa kanyang dibdib. Habang ang liwanag ng tagumpay ay nasa kanyang mga kamay, handa na ba siyang harapin ang huling piraso ng katotohanan na maaaring magpabago sa pananaw niya tungkol sa katarungan at awa? Ano ang gagawin ni Angela kapag nalaman niyang ang huling pagbagsak ng kanyang kaaway
ay mas masakit pa kaysa sa anumang inakala niya. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang basbas. Nagbibigay ng kislap sa malaking karaatula na nakasabit sa harap ng bagong gusali. Maya's Embrace. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng bagong pinturang pader ay humahalo sa kagalakan ng mga taong nagtipon-tipon. Hindi ito ordinaryong pabrika. Ito ay isang monumento ng bawat luhang pumatak, bawat gabing walang tulog, at bawat panalangin binigkas ni Angela sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Ang bawat empleyadong nanay na naroon ay suot ang kanilang pinakamagandang ngiti. Ang kanilang mga uniforme ay malinis at plansado, tila mga kawal ng pag-asa na handang harapin ang bukas. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Angela. Ang kanyang suot na bestida ay simple ngunit elegante. Nagpapakita ng isang uri ng ningning na hindi nanggagaling sa alahas kundi sa isang pusong ganap ng malaya. Ang kanyang bawat galaw ay may dalang dignidad, malayo sa babaeng nanginginig sa takot at lamig. Ilang buwan lamang ang nakakalipas. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa akin o para sa anak ko. Ang simula ni Angela, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng silid. Ibinubukas ko ang Maya's Embrace para sa bawat ina na minsan nang pinaniwalang ang kanilang pagmamahal ay isang kahinaan. Dito, ang pagiging ina ay ating baluti. Dito, ang ating mga kamay na nag-aalaga ay siya ring mga kamay na magtatayo ng ating sariling kinabukasan. We are not just making carriers. We are weaving safety and love for the next generation. Ang matunog na pagpalakpak ng mga tao ay tila isang dambuhalang alon na bumabalot sa buong gusali. Sa gilid ng entablado, nakita ni Angela si Gabriel. Ang doktor ay hindi nakasuot ng kanyang puting gown. Sa halip, nakasuot siya ng isang maayos na barong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pagmamalaki para sa babaeng kanyang pinili. Karga-karga niya si Maya na ngayon ay malusog na at may suot na maliit na korona ng mga bulaklak sa kanyang buhok. Nang matapos ang speech, bumaba si Angela at agad na lumapit sa dalawa. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan. Tila ba ang bawat bigat ng nakaraan ay tuluyan ng pinalis ng hangin. Inabot ni Gabriel ang isang baso ng tubig kay Angela. Ang kanilang mga daliri ay muling nagdait, nagpapadala ng isang pamilyar na init na nagpapatibay sa kanilang pangako. You were amazing, Angela. Ang galing mo. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing, ngunit ang pinaka hindi malilimutang sandali ay nang dahan-dahang humilig si Maya sa balikat ni Gabriel. Ang maliit na kamay ng bata ay humaplos sa pisngi ng doktor at sa isang boses na malinaw at puno ng inosenteng pagmamahal, binigkas nito ang salitang naging mitya ng pagpatak ng luha ng lahat ng nakarinig. Papa, ang sabi ni Maya, napatigil ang mundo para kay Angela. Ang salitang iyon na matagal niyang pinangarap na marinig mula sa kanyang anak para sa isang lalaking karapat-dapat ay sa wakas ay nabigkas na. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Gabriel, ang dahan-dahang pagpula ng kanyang mga mata habang mas lalong hinigpitan ang yakap sa bata. Sa sandaling iyon, ang pamilyang binuo ng tadhana mula sa pagkawasak ay naging ganap na buo. Habang ang pagdiriwang ay nagpapatuloy sa loob, sa labas ng matataas na bakod ng pabrika, ang mundo ay nananatiling malupit para sa iba. Isang lalaki ang nakatayo sa kabilang kalsada, nakasilong sa ilalim ng isang puno, habang ang dahan-dahang pagpatak ng ulan ay bumabasa sa kanyang madumi at luma ng damit. Si Dennis ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa panghihina at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nagniningning na pangalan ni Angela sa itaas ng gusali. Nakita ni Dennis mula sa malayo ang masayang pamilya sa loob ng salaming bintana. Nakita niya ang kanyang dating asawa na rumirespeto at minamahal
at ang kanyang anak na tumatawag sa ibang lalaki bilang ama. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang pagsisising tila isang dambuhalang alon na lalamon sa kanyang buong pagkatao. Wala na siyang babalikan, wala na siyang tahanan, at ang tanging kayamanan na minsan ay nasa kanyang mga kamay ay siya mismo ang nagtapon sa putikan. Dahan-dahang tumalikod si Dennis, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kawalan ng pag-asa. Habang siya ay lumalakad palayo sa liwanag ng pabrika ni Angela, patungo sa kadiliman ng eskinita, isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanya. Magagawa pa kaya niyang harapin ang bawat bukas na alam niyang ang kanyang buong buhay ay naging isang malaking pagkakamali? Habang si Angela ay nagdiriwang ng kanyang muling pagkabuhay, si Dennis ay dahan-dahan ng nilalamon ng anino ng kanyang sariling karma, nag-iiwan ng isang tanong. Sapat na ba ang pagdurusa upang pagbayaran ng isang buhay na puno ng kalupitan? Ang liwanag ng araw sa hapon na yon ay tila mga gintong hibla na dahan-dahang humahabi sa bawat talulot ng mga bulaklak sa hardin. Ang hangin ay may dalang amoy ng mga sariwang rosas at sampagita, isang halimuyak na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat pusong naroon. Sa gitna ng luntiang damuhan, ang mga puting upuan ay nakaayos ng may katapatan, tila mga saksi sa isang himalang matagal nang hinintay. Ang malambot na himig ng isang biolin ay humahalo sa huni ng mga ibon sa itaas. Lumilikha ng isang koro ng kalikasan na nagdiriwang sa muling pagsibol ng pag-asa. Nakatayo si Angela sa dulo ng pasilyo na napapalamutian ng mga puting tela na tila mga ulap na yumayakap sa lupa. Ang kanyang suot na gown ay gawa sa pinakamahusay na sutla. Ang bawat tahi ay sumasalamin sa tibay at ganda ng kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Tita Flora ay nakasuot ng isang marangyang Filipiniana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Angela. Ang matanda ay nagsilbing anghel na sumalo sa kanya sa gitna ng unos. At ngayon, siya ang maglalakad sa kanya patungo sa bagong bukas. Handa ka na ba, anak? Bulong ni Tita Flora. Ang kanyang boses ay may kasamang bahagyang panginginig ng matinding emosyon. Tumango si Angela at sa kanyang bawat hakbang patungo sa altar, ang mga alaala ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga talulot ng bulaklak ay tila isang pagtapak sa mga tinik ng kahapon na hindi na muling makakasugat sa kanya. Habang papalapit siya sa altar, nakita niya si Gabriel. Ang lalaki ay nakasuot ng isang maayos na barong Tagalog. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsamba at pag-ibig na nagpapatigil sa mundo para kay Angela. Karga ni Gabriel si Maya, na ngayon ay suot ang isang puting bestida at may isang maliit na korona ng mga bulaklak sa kanyang buhok. Ang bata ay tumatawa ng mahina habang inaabot ang mga kamay kay Angela. Sa sandaling iyon, ang pangarap ni Angela na magkaroon ng isang tunay na pamilya ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay naging isang katotohanang mas maganda pa kaysa sa anumang tula. Nang marating nila ang harap ng altar, dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Angela mula kay Tita Flora. Ang haplos ng kanilang mga palad ay tila isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang matagal nang naghahanap ng kani-kanilang kapares. Sa gitna ng sagradong katahimikan, binigkas ni Gabriel ang kanyang mga panata. Angela, pinipili kita, hindi dahil kailangan ko ng asawa, kundi dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa gitna ng pag-iyak. Pangako ko na hindi kita kailanman ituturing na pabigat. Ikaw ang aking katuwang, ang aking inspirasyon, at ang aking tahanan. Handa akong maglakad sa tabi mo, sa ilalim man ng araw, o sa gitna ng bagyo, hanggang sa huling pintig ng aking puso. Naramdaman ni Angela ang mabilis na pag-akyat ng init sa kanyang lalamunan. Ang kagalakan ay tila isang alon na lalamon sa lahat ng kanyang takot.
Gabriel, ikaw ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Salamat dahil tinanggap mo ako, hindi lamang bilang isang babae, kundi bilang isang ina. Pangako ko na mamahalin kita ng may katapatan at respeto. Dito sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, ibinibigay ko sa iyo ang huling piraso ng aking puso na matagal kong itinago dahil sa takot. Ngayon, ito ay sa iyo na. Habang buhay, ang pagpapalitan ng mga singsing ay tila isang selyo ng kanilang walang hanggang pangako. Nang ipahayag ng parokya na sila ay ganap ng mag-asawa, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha kay Angela. Ang kanilang halik ay napakalambot at puno ng pag-iingat, isang sagradong sandali na nagpapahiwatig na ang bawat sugat ay ganap ng naghilom. Ang paligid ay nabalot ng matunog na pagpalakpak at kagalakan, ngunit para sa dalawa, ang tanging naririnig nila ay ang ritmo ng kanilang mga hininga na nag-iisa na ngayon. Bago sila lumisan sa altar, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na puting bulaklak mula sa bouquet ni Angela at dahan-dahang inipit ito sa buhok ni Maya. Ang bata ay muling tumawag ng papa at niyakap silang dalawa ng sabay. Ang imahe ng kanilang tatlo sa ilalim ng nagniningning na araw ay naging isang selyo ng tagumpay laban sa bawat kalupitan ng mundo. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo si Angela sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng silid ng reception. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Wala na ang babaeng maputla at nanginginig sa ulan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reyna ng kanyang sariling buhay, isang babaeng marunong ng lumaban, marunong ng magpatawad, at higit sa lahat, marunong ng tumanggap ng kaligayahang nararapat para sa kanya. Ang huling sulyap niya sa salamin ay may kasamang isang payapang ngiti, isang pasasalamat sa babaeng hindi sumuko sa gitna ng dilim. Ang gabi ay dahan-dahang dumating, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kaba dahil alam niyang ang bukas ay puno na ng liwanag na hinding-hindi na muling maglalaho. Lumipas ang 5 taon na tila isang dahan-dahang pag-ikot ng mga pahina ng isang makulay na aklat. Sa malawak na hardin ng isang bahay na puno ng liwanag at amoy ng mga halamang gamot, ang tunog ng masayang tawanan ng mga bata ay humahalo sa banayad na ihip ng hangin. Si Maya, na ngayon ay isang masigla at matalinong bata, ay masayang tumatakbo sa damuhan, kasunod ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na si Gabriel Jr. Ang bawat hakbang ng mga bata ay tila isang kumpas ng tagumpay laban sa bawat luhang pumatak sa nakaraan ni Angela. Nakatayo si Angela sa beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat daliri niya ay matatag at puno ng buhay. Ang kanyang negosyong Maya's Embrace ay hindi na lamang isang maliit na talyer, kundi isa na itong malaking kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong mga inang nangangailangan ng bagong simula sa buong Pilipinas. Ang bawat produktong inilalabas nila ay may dalang mensahe ng kaligtasan at pag-ibig. Ang mga bagay na minsan ay ipinagkait sa kanya, ngunit ngayon ay ibinibigay niya sa mundo ng higit pa sa sapat. Lumapit si Gabriel mula sa loob ng bahay at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Angela. Ang haplos ng kanyang asawa ay nananatiling mainit at puno ng seguridad. Isang dambana na kailanman ay hindi nagbago sa loob ng 5 taon. Isinandal ni Angela ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ninanamnam ang kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban. Dito, sa piling ng lalaking naniwala sa kanya noong siya ay wala pang halaga sa sarili niyang mga mata, natagpuan ni Angela ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Nabalitaan ni Angela noong nakaraang buwan ang huling balita tungkol sa kanyang nakaraan. Si Lucita ay pumanaw na sa loob ng kulungan dahil sa katandaan at matinding sakit ng kalooban. Wala itong kasama sa kanyang huling hininga.
Tila ba ang lahat ng puot na itinanim nito ay nagbunga ng isang malawak na disyerto sa kanyang paligid. Si Dennis naman ay nakikita na lamang bilang isang palaboy sa mga eskinita, isang lalaking tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling pagsisisi at kawalan ng direksyon. Napatawad na sila ni Angela, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang kanyang puso ay masyado ng puno ng pag-ibig para magkaroon pa ng puwang para sa laso ng nakaraan. Ang pagpapatawad para kay Angela ay ang huling hakbang ng kanyang ganap na paggaling. Sa kanyang huling pagmumuni-muni bago ang paglubog ng araw, naramdaman ni Angela ang isang matinding kagalakan. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi pala ang pananakit sa mga taong nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbuo ng isang buhay na napakaganda at napakatingkad na wala ng puwang ang anumang kadiliman upang pumasok. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang bawat sugat ay maaaring maging isang hiyas at ang bawat pagkawasak ay isang pagkakataon para sa isang mas matibay na pagbuo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at ang kalangitan ay nababalot ng kulay ginto, naglakad ang pamilya patungo sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang nila ay may dalang pangako ng mas marami pang bukas na puno ng pag-asa. Ang kwento ni Angela ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang walang hanggang kanta ng pag-ibig at pagsisikap. Sa huling sulyap ni Angela sa hardin bago isara ang pinto, nakita niya ang isang maliit na puting paru-paro na lumilipad patungo sa liwanag, isang simbolo ng kanyang sariling kaluluwa na sa wakas ay malayaan na at ganap nang nakahanap ng kanyang langit sa lupa.